Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Wala tayo munang shoutout ngayon mga kaibigan. Kahapon mga kaibigan ay pinag-usapan natin yung about sa roundhead sa kalimon mga kaibigan. Dito naman ngayon may nagtanong sa akin kung magaling, sabi niya kung magaling daw yung roundhead sa kalimon, paano naman yung bulik? Yun talaga mga kaibigan, maganda pag-usapan to mga kaibigan, kasi ito naman sa atin ay talagang enjoyment lang. Kasi itong mga bloodline na to mga kaibigan ay talagang magdulot ng medyo magagaling o magbato ng medyo magaling ng mga manok po. Pag yung manok mo ay cruises ng roundhead sa kalimon kaibigan. Pero sabi nung nagtanong sa akin, paano naman yung bulik na sinasabi mo idol na magaling? Ano, may panlaban ba yun sa roundhead sa kalimon? Ako mga kaibigan, yan po ay ating pag-usapan ngayon. Tingnan natin kung anong mangyari dyan mga kaibigan. Kasi naman, itong bulik mga kaibigan, pag sinasabi mong bulik, ako dati medyo naghangad ako na makuha ko kay Jim Fantastic, kasi alam naman natin yung mga manok ni Jim Fantastic, naggrabe din makating ng mga bulik nila, at saka itong kay Rooney Magbalon po. Pero sa katagalan kong nag-research diyan mga kaibigan, isipan ko talaga yan, kasi itong bulik mga kaibigan, may nakross akong bulik dati mga kaibigan, kinocross ko sa gold po. Ang lumalabas dyan mga kaibigan, medyo light na para siyang gold na bulik din lumalabas, pero sa away mga napakagaling po. Mas anuhin pa yung limon saka roundhead mga kaibigan, kasi iba yung laro nila. Upbit na medyo yung medyo hatain ka tapos paluin ka mga kaibigan. Para bang Bisaya lang ang dating kaibigan, pero badiin din ang palo po. Kaya tayo mga kaibigan, alam naman natin na yung bulik ay kahit sino-sino na yung nakapasok sa bulik, kasi pag sinasabi mo hindi naman talaga natin mga kaibigan na ito pure bulik, kasi nakita lang natin bulik, di naman katulad ng mga bloodline talaga mga kaibigan na medyo pinaghirapan talaga sa isang breeder, katulad ng mga kilso. May pangalan talaga nakadikit dyan, itong mga sweater. Mayroon talaga silang history na ginawa sila ng isang breeder, itong limon. So pag sinasabi mong bulik mga kaibigan, wala naman inaano mga kaibigan na ito pure bulik. Medyo dumating lang yan sa Pilipinas, cross naman ang bulik, kasi sabi nila pangpasanay lang sa mga manok po, hindi talaga siya ginawang pang battle cross mga kaibigan ba na si Rooney Magbalon lang ang diyan mga kaibigan na nagpurso talaga na medyo gawin niyang pang battle stag mga kaibigan o battle cock po. Kaya sa atin, pag-usapan natin yan mga kaibigan, kasi ano ang advantage at disadvantages ng bulik mga kaibigan. Ganito po yan mga kaibigan, kasi itong roundhead sa kalimon, alam naman natin yan na mayroon talagang composition ng mga bloodline na lang. May mga talaga cruises na medyo nagpapagaling sa kanila po, katulad ng limon. Balik na tayo niya na Hatch, Butcher, Claret, saka itong roundhead mga kaibigan, ito'y cruises ng Asil at saka yung White Hackle mga kaibigan. Di ko lang alam kasi ang dami nang naghawak ng roundhead po. Di ko lang alam kung paano nila hinahandle ito mga kaibigan, pero ang kilala ko lang na medyo talagang na-maintain yung bilang isang pagka-roundhead itong kay Sir Lance, kay yung Isculin Brothers, at saka kay yung Manny Diliba po, itong mga alin roundhead mga kaibigan. Napag-usapan naman natin bulik mga kaibigan. Pag sinasabi kasing bulik, marami na nakapasok na bloodline dyan, pero mas advantage yan mga kaibigan, kasi pag ang manok kasi marami na nakapasok, marami na siyang armaments na dala po, marami na siyang alam na palo mga kaibigan. Kaya medyo magulat ka na lang mga kaibigan pag gumagamit ka ng bulik po na may mga estilo sila nakakaiba mga kaibigan. Kasi ako dati hinangad ko talaga na medyo makamanok ako ng mga Jim Fantastic, yung mga manok nila si Magbalon. Kaya sa atin dyan mga kaibigan, bilang isang magmamanok po, kaya alam ko na na ang bulik, kahit ang i-cross mo dyan, pero napakaswak siya sa gold po, gold sa bulik mga kaibigan. At saka itong itong mga sweaters mga kaibigan, maganda din sa bulik, lumalabas din na medyo basag na bulik po. At saka napakagaling pa, kasi yan mga kaibigan, anuhan ko yan, na pag-isipan ko yan, at saka na-experience ko talaga yan. Pag bulik, may cross mo sa mga gray,
Kahit anong mga oculars, mga kaibigan, talaga magaling yung mga ano po, hindi yung mawala yung angat, mga kaibigan, nandun talaga, present talaga yan. Kaya masabi ko na pag sa mga medyo wala tayong budget, gusto lang natin panlaban, mag-breeding tayo. Itong mga coolers, hanapin natin mga kaibigan, lalo na itong bulik, gold, yun talaga. Kaya itong nakapag ano sa akin na magaling mo daw yung rounded limon, paano daw yung bulik, kasi sinasabi ko na magaling yung bulik. Totoo yan mga kaibigan, kasi ako hindi ko na hinangad ngayon na makakuha pa ng mga bulik ni na ano, yung fantastic o ni Magbalon, kasi meron na tayo dito pero Gym Fantastic to mga kaibigan. Kaya sinasadya ko talaga yan. Medyo nag-swap kami sa kaibigan ko. Kinocross ko siya sa sweater, kinocross ko siya sa Shilton. Yun. Baka mapagpalabas tayo dyan, siguro mga December, mga kaibigan, medyo stag na yan. Sa atin naman mga kaibigan, pag medyo ano tayo, ay obserbahan talaga natin yung manok. Kahit kaano natin ka alam o talagang medyo komportable na tayo sa kanila. Kahit gaano pa kalawak yung mga pagkakaalam mo sa kanila, pero anuhan pa rin, obserbasyon pa rin ang pinaka-the-best to. Kasi sa manok mga kaibigan, di mo talaga yan maano po, lalo na pag nakahawak ka ng magaling na bulik, pero sablay ka naman sa conditioning mo, wala pa rin mga kaibigan. Kaya medyo ano talaga, mag-partner tayo, conditioning, magaling na manok, eksakto sa pagkain, talagang tama yung binibigay mo ng pagkain, ko talaga, yun talaga, talaga makahawak ka ng medyo magaling na manok po. Pero pag may isa na sablay dyan mga kaibigan, ako wala pa rin. Kahit gaano kagaling yung conditioning mo, gaano kagaling yung bloodline mo, tapos sablay ka sa pag kabit ng tari, wala pa rin mga kaibigan, zero pa rin po. Kaya sa atin mga kaibigan, mabulik man yan, marounded man yan, malimon man yan, sa atin po ang pinakadabis nga nagawin natin ay obserbasyon po, obserbasyon, lalo na pag magkondisyon ka, lalo na sa seleksyon, yun talaga mga kaibigan. Pero pag medyo ano, wala ka naman tayong budget, dito tayo sa mga colors, mga katulad ng bulik, gold, gray, yun talaga. Kasi magpalabas yun ng medyo magagaling po. Kahit may cross mo yan sa pula, di mo alam yung mga bloodline, pero magtaka ka na lang mga kaibigan na napakaproduce ka na medyo magagaling na manok po. Totoo yan mga kaibigan. Pero yung ano ko, yung tulad ng gray ko mga kaibigan, medyo matagal ko na rin yung hawak kasi ang mga offspring na malabas po, napakagaling. Tapos na-cross ko na yun sa bulik, masiladong malagaling pa. Pero nung time na yun, medyo naubos yung bulik ko. Kasi ano yung bulik na yun mga kaibigan, cross yan ng hats po. Medyo madiin bumalo. Walang natira sa atin mga kaibigan kasi masyado tayong marami tayong kaibigan. Medyo maghingi, ang iba bumibili, ay tayo naman hindi makahindi po. Lalo na pag medyo tungkol lang sa manok, nako, makita rin natin yan mga kaibigan. Lalo na ngayon, may bulik na tayo ng babae, kinocross ko sa Shilton. Depende lang talaga sa atin mga kaibigan kung saan tayo medyo komportable. Pinakadabis po, obserbasyon lang mga kaibigan. Kasi pag bulik mga kaibigan, ikontra mo yan sa rounded o limon, di mo pa rin masigurado yan na matalo po kahit gaano kagaling yung rounded, gaano kagaling yung limon. Di mo alam yung bulik, may rounded na rin, may limon na rin nakapasok. Kaya marami na siyang alam na palo po, maraming armaments na siya nadala mga kaibigan. Kaya hindi ako naniwala dyan mga kaibigan na pag ang manok mo ay ilang bisis na na-cross, maabot na 5 bisis na i-cross. Kasi sabi ng ano, lalo na sa mga Amerika mga kaibigan, sabi nila ang pinaka-the-best daw na patulkak ay 3-week crosses lang. Kung hindi ako naniwala dyan mga kaibigan, kasi ilang bisis ako nakamanok na ilang bisis ko na na-cross, pero nalaman ko na itong bloodline na to ay magagaling, ay lumalabas pa rin yung mga offspring nila na magagaling po. Kasi makarinig tayo doon na lalo na sa mga big time na farm, pag mga 5 crosses na, 6 na cross, ayaw na lang yung gano'n mga kaibigan, gusto nila 2-week cross lang, 3-week cross lang. Pero sa Amerika talaga, ang sabi nila ay ang magaling daw ng mga batulkak ay 3-week cross lang. Pero sa aking sarili mga kaibigan, ay ako experience ko to. May manok ko dati mga kaibigan na pula, na-cross ko ng gold, malabas na gold, na-cross ko naman sa bulik, na-cross ko naman balik sa pusom. Pero yung mga anak mga kaibigan, napakagaling pa rin po. Kaya hindi tayo basta-basta maniwala mga kaibigan, talagang alamin natin, obserbahan natin, gawin natin yung anong dapat gawin. Hindi tayo magpadala dun sa mga marites dyan na ito, hindi yan maganda kasi na-cross na yan, maraming bisis mo na na-cross yan, hindi ka na makaproduce ng maganda mga offspring dyan. Ako, huwag yung maniwala dyan mga kaibigan.
Sariling experience ko yan. Dati pa, kasi tayo naman mga kaibigan, hindi naman tayo big time. Wala tayong mga pira, gilid-gilid boys lang. Kaya makahawak tayo ng magaling naman. I-cross natin dito, i-cross natin dito. Tapos ang mga anak, i-cross na naman natin dito. Kasi backyard lang tayo eh. Pero makapagpalabas pa rin mga kaibigan ng mga didli na mga manukod, didli ang cutting, magaling mga imilag. Ako, sa atin mga kaibigan, ay napag-alaban ko talaga, hindi talaga totoo yung mga ang maganda na gawing mga battle stag o battle cross ay 3-week cross lang po. Hindi po, kasi yan ay experience ko, matagal na panahon na po. Kahit hanggang ngayon mga kaibigan, kita ko ng magaling na manok. Kahit gaano pa dami may i-cross mo yan, yung mula lumalabas na offspring dyan, ay talagang magaling pa rin po. Pagkakuha pa rin siya ng katangian na style ng kanyang ama na medyo magaling mga kaibigan. May mga madiin na palo, super bang cutting, makuha pa rin niya yun kabigan. Alam ko naman na kayo rin ay mga gilid boys din, pareha tayo. Alam ko naman na na-experience nyo rin yan yung mga ganyang mga klaseng ano po, ganyang klaseng mga sitwasyon mga kaibigan, lalo na pag ikaw ay backyard breeder, eh, siyempre, dati, pag mayroon tayong magaling na manok, pula, basag, yun ang gamitin natin bugkak hanggang tumanda na. Pero yung mga anak sa anak na, pinakaanak sa anak pa, ay talaga magpalabas pa rin ng mga magaling na offspring po. Kaya tayo mga kaibigan, hindi tayo magpadala doon sa mga, lalo na sa mga ano po, ay hindi ko naman sinasabi na lahat mga kaibigan, pero kasi ako na-experience ko yan kasi mga kaibigan eh, kahit kayo, mga gilid-gilid boys lang tayong lahat eh, pero nalalaman natin yan mga kaibigan kasi wala naman tayong pira, wala naman tayong pambili ng mga katulad ng mga red, EEG. Kaya dito tayo sa nakita nating magaling na hawak natin po. Kahit yan ang gamitin mong bugkak. Then gamitin mo rin yung ano, yung selection mga kaibigan, yung tinatawag nilang yung magsilika, yung pinaka-the best sa the best. Eh siyempre kuha pa rin tayo ng medyo magaling na manok po. Breed the best to the best, sabi ni Caroli Smith po. Kaya yun mga kaibigan, yun lang ating may share na sa araw na to na kahit mabulik man yan, marounded man yan, limon. Kung hindi mo naman yan inobserbahan ng maayos, ay hindi ka pa rin makakuha ng medyo magaling na manok po. Sa atin mga kaibigan, lahat yan magaling. Depende na lang sa taong naghawak dyan. Depende sa nagkondisyon, depende sa nagkabit ng tari, depende sa nagbreed. Kasi ang manok naman mga kaibigan, kung gaano kagaling yan, gaano kaganda. Pag hindi naman healthy, wala rin mga kaibigan, basura pa rin po. Kaya yun lang po, yun lang ating may share sa araw na to. Ay talagang hashtag, sali ako. Kaya yun po, yung ano natin, yung pinapashare natin mga kaibigan, na Shilton Rounded na street po, na may pa-private pa na buy, available pa rin mga kaibigan. Nagtaka ko hindi nakuha kasi napakamura lang. Kasi yung Shilton mga kaibigan, pag umabot na yan ng 6 to 7 months po, ay medyo mataas ng presyo dyan mga kaibigan kasi street breed yan. Ngayon, ito ang opportunity na binigay ko na ipalabas ako kasi pang tipi lang natin yun mga kaibigan. Totoo yan. Pero pagdating na yan ng 6 to 7 months old, ay wala na po. Talagang ano na ang presyo dyan kasi straight yan mga kaibigan. Ngayon ko lang yan binigay kasi kailangan natin. Straight yan mga kaibigan. Naku, napakaganda ang mga Shilton po. Lalo na may pa-freebie pa tayo na limon, Trusa Gray. Magandang manok. Basag siya mga kaibigan, pero green legs. Pag ang green legs naman mga kaibigan, pag pinasukan mo yan ng yellow leg, ang lumalabas yan lahat ay yellow leg po. Yeah, napakaganda mga kaibigan, kaya kunin nyo na po. Pero kung gusto nyo kayong sumali sa raffle para makakuha din kayo ng Shilton, hashtag sali ako po. Malapit na tayo magpa-raffle mga kaibigan. Pag video makita na rin tumubo na yung mga buntot. Yun na po, yun lang mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.